mga minamahal kong mag-aaral na mga mathematics. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang quadratic equation using the discriminant. Ito ang inyong mentor, ang matulungin, si Ma'am Nor ng Nor TV. Okay, so may mga numero akong ipapakita sa inyo, mga mahal kong mag-aaral. Itong mga numbers na 54, negative 10, 64, negative 29, 33, 93, 49, 89, 25, negative 7, 9, at 27. Ngayon, i-identify natin sa mga numbers na ito kung ano yung mga numbers na less than 0. Okay? So, alam nyo na ba kung anong mga numbers na yon? So, sagutan natin together. So, ito yung number na negative 10, negative 29, negative 7, at mga numbers naman na greater than 0 and perfect square. So, ito yung number na 64, 49, 25, at 9. Okay ba? Nasusundan ba? At ang mga numbers naman na greater than 0 but not perfect square. So, ito yung mga natitirang numbers pa na 54, 33, 93, 89, at 27. Okay. So, okay na, mga mahal kong mag-aaral. So, pwede na nating simulan ang ating pag-aaralan sa araw na ito. So, ito yung quadratic equations using the discriminant. So, sa araw na ito, pag-aaralan natin ang quadratic equations using the discriminant. So, sa ating mga nakalipas na mga aralin, napag-aralan natin kung paano ba natin isosolve ang quadratic equation. At sa 4 methods na yon, ang gagamitin natin ngayon sa ating pag-aaral ay ang quadratic formula. So, ano yung quadratic formula? Ito yung x equals negative b plus minus the square root of b square minus 4ac over 2a. So, sa pag-aaral natin sa discriminant, ang ating gagamitin ay yung term na nasa loob ng square root sign na b square minus 4ac na siya yung radicand, o ito yung gagamitin natin sa pagsosolve natin sa discriminant. So, ito ay ang d equals b square minus 4ac. So, napakadali lang yan, mga mahal kong mag-aaral. So, simulan natin sa mga example na ito. So, yung una, ito yung x square plus 9x plus 14 equals 0. Okay? Simulan natin sa unang example. X square plus 9x plus 14. So, sa quadratic equation in standard form na ito, i-identify muna natin kung ano nga ba ang value ng a, b, at c. So, ang ating a, yun yung numerical coefficient ng x square. So, since wala tayong nakikitang number, understood na yun ay 1. Ang ating b naman, ang numerical coefficient ng ating x, or that is 9. So, ang b is 9. At ang c, yung constant term na 14. Okay. So, yung formula na gagamitin natin sa pagkuha ng discriminant, okay. So, d equals b square minus 4ac. So, yung 4, mga mahal kong mag-aaral, ay constant number. Kaya, hindi natin yan papalitan. Ang papalitan lang natin ay yung value ng b, a, at c. Mula dun sa
quadratic equation na x squared plus 9x plus 14. Okay, pagpatuloy natin. Ang ating b ay 9. So, sasubstitute lang natin ang b ng 9. Then, square. 9 square. Minus, bring down the constant term 4. Substitute natin yung a ng 1. At yung c naman ng 14. Okay. Pagpatuloy natin. 9 square, that is 9 times 9, and that is 81. Minus, 4 times 1 is 4, times 14 is 56. So, 81 minus 56 is, anong number, mga mahal kong mag-aaral? Yan ay 25. So, ang ating discriminant is equals to 25. Okay. So, sa pangalawang example naman tayo. Yun ay x square minus 6x plus 9. So, i-identify natin ang ating a, b, and c. So, ang ating a ay 1. Ang ating b ay negative 6. At ang ating c ay 9. So, sa pagkuha sa discriminant, that is b square minus 4ac. So, substitute natin. Then, let us solve. Negative 6 square minus 4 times 1 times 9. So, negative 6 square is 36 minus 4 times 1 is 4 times 9, 36. So, 36 minus 36, 0. So, ang ating discriminant sa ating second example ay 0. So, nasusundan nyo ba ako, mga mahal kong mag-aaral? May mga katanungan ba tayo? Okay, so pagpatuloy natin. Sa pangatlong example naman, na 2x squared plus 5x minus 5 equals to 0. So, the same process tayo. I-identify natin ang ating a, which is 2. Ang ating b, which is 5. At ang ating c, which is negative 5. So, d equals b squared minus 4ac. Substitute natin. Yung b ay 5. So, 5 squared minus 4. Ang a natin is 2. At ang ating c ay negative 5. So, ang discriminant natin ay 5 squared is 25. Kung nakikita natin dito, napapansin natin may negative at negative. And then, sa ating basic math, negative times negative, that is positive. So, magiging positive yan. 4 times 2 is 8. Times 5 is 40. So, 25 times 40 is 65. So, yan yung discriminant natin sa ating third example. So, fourth example naman tayo. X squared plus 9 equals 0. I-solve natin ang ating pang-apat na example. Yun ay x squared minus 9 equals to 0. So, ito mga minamahal kong mag-aaral ay incomplete quadratic equation. Dahil kung titingnan natin, dalawa lang yung term. X squared at negative 9 lamang. Wala tayong linear term
o yung term na meron siyang x gaya dito sa number 3 na 2x squared plus 5x minus 5. Pero okay lang, incomplete nga lang siya. So, isolve natin. Identify uli natin ang values ng A, B, and C. So, ang ating A is 1. Ang B, 0. Dahil walang B. At yung ating C is negative 9. Okay. Ang ating discriminant, B square. So, 0 square, that is 0. Minus 4AC. So, 4 times 1, 4 times negative 9, that is 36. So, negative, eto, tsaka negative 9, so magiging positive. So, 0 plus 36. Kaya ang ating discriminant is positive 36. Okay. So, tapos na yung pagsosolve natin sa ating discriminant. At ito yung gagamitin din natin sa pag-a-identify ng nature of the roots of quadratic equation using the discriminant. Okay. So yung pag-aaral natin kanina, mga mahal kong mag-aaral sa discriminant, ito ay ating magagamit sa pag-identify ng nature of the roots of quadratic equation. That is, if b squared minus 4ac equals to 0, then the roots are 2 equal real roots. Pangalawa, if b squared minus 4ac is greater than 0, then the roots are 2 unequal real roots. At yung pangatlo, if b squared minus 4ac is less than 0, we have 2 unequal imaginary roots. So, balikan natin yung mga example natin kanina. Okay? So, ito yung naunang example. Ano nga ba yung discriminant natin? Ang ating discriminant ay 25. So, ang 25 is a number greater than 0. Dahil siya ay positive. Sa nature of the roots, ano nga ba pag greater than 0? Ang roots ay 2 unequal real roots. Okay? Nasusundan pa rin ba? Doon sa ating pangalawang example naman, ang ating discriminant ay equals to 0. Pag ang ating discriminant ay 0, meron tayong 2 equal real roots. At dun sa ating sumunod na example, sa ating example number 3, ang ating D ay 36. And that is greater than 0. So, again, we have 2 equal real roots. At sa ating number, okay, so number 4 pala yun. Sa ating number 3 example, D equals 65 pa rin tayo. That is a number greater than 0, which is, ang real roots natin ay equal. We have 2 equal real roots. Wala tayong example, mga mahal kong mga mag-aaral, sa D equals negative. So, sagutan pa natin yung number 5. That is negative 5x minus 12 equals negative 2x squared. So, sandali lang ha. At
buburahin ko yung unang example natin. At sabayan nyo uli ako sa pagsosolve dito sa number 5. That is negative 5x minus 12 equals negative 2x squared. So, pansinin natin, dear students, ang ating example number 5. So, wala siya sa standard form of a quadratic equation ax squared plus bx plus c equals to 0. Kaya kailangan nating i-arrange. So, itra-transpose natin yung negative 2x squared from the right side of the equation to the left side. At kung magtra-transpose tayo, the rule is always change the sign. So, yung negative magiging positive. So, it becomes 2x squared. Followed by the linear term. So, we have negative 5x. Then, the constant term, negative 12 equals 0. Identify natin ang ating A. That is 2. Ang ating B, negative 5. At ang ating C is negative 12. Okay, let us continue. So, ang discriminant, that is B squared minus 4AC. So, i-substitute natin. Yung ating B is negative 5. So, negative 5 squared. Minus, bring down natin yung constant term na 4. Substitute natin yung A ng 2. At yung ating C ng negative 12. Okay. Let us continue. Negative 5 times negative, that 5, that is positive 25. Plus 4 times 2, that is 8, times 12 is 96. Positive pa rin pala yung sagot natin dito sa number 5. And that is 1, carry 1, 121. So, positive pa rin. So, anong tawag natin ngayon dun sa roots? That is, we have 2 equal real roots. So, yun. Okay. Dadako na tayo sa ating panguling example sa araw na ito. Na 3x squared equals negative 2x minus 5. So, kung mapapansin nyo, dear students, etong example na to ay hindi na sa ayos na standard form ng quadratic equation. So, kailangan nating iayos sa ax squared plus bx plus c equals 0. So, etong 3x squared, tama na yung ayos niya. So, i-bring down lang natin. Linear term ang kasunod. Kaya ililipat natin yung negative 2x from the right side of the equation to the left side. So, let us change the sign. Magiging positive 2x. Ganon din yung negative 5 magiging positive 5 equals 0. Identify natin ngayon ang ating A, which is 3. Ang ating B, which is positive 2. At ang ating C, which is positive 5. Then, kunin na natin yung discriminant. That is B squared minus 4AC. Substitute natin yung B, which is 2. So, magiging 2 squared. Bring down natin yung constant term na 4. Again, substitute natin yung A ng 3. At yung C ng 5. Okay, after substitution, let us solve. Pagpatuloy natin. 2 squared, that is 4. Minus 4 times 3, 12.
times 5 is 60. Okay? Final answer sa discriminant natin is 4 minus 60, that is negative 56. Okay. So, papansin natin, since ang ating sagot sa ating last example ay negative 56 and that is less than 0. Lahat ng number na negative ay mas mababa pa sa 0, dear students. So, since ang discriminant natin ay negative 56, so then, b square minus 4ac is less than 0. So, that is, we have the roots are two unequal imaginary roots. That's all, dear students, for today. Sana may natutunan tayo at may napulot tayong karagdagang kaalaman sa ating napag-aralan na lesson ngayong araw. Bye-bye! Till next time!